ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi talaga mapagkakatiwalaan si Zoe. Acting niya lang ang ipakulong ang mami niya para mapatawad siya ni na RJ at Annalyn. Ngayong alam na ni RJ na si Zoe ang dahilan ng pagkamatay ni Don Pepe. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagtataka si na Nurse Karen, bakit biglaan naman sabay-sabay ang pagkakadating ng maraming delivery ng oxygen tank. Tumulong na rin siya sa pag-aasikaso para matapos ng mas mabilis. Maya-maya maraming pasyente naman ang dinala sa kanila. Ang iba sugatan. Dinagsa sila ng maraming pasyente. Nagtataka si Doc Joanne, bakit puro lalaki ang dinadala ngayon? May nakausap silang isang medic na nagsabing na aksidente ang mga pasyenteng dinala nila. Tinanong ni na Nurse Karen at Ivan kung ano ang kalagayan ng mga pasyenteng dinala nila para sa endorsement. Nagtataka sina Doc Luke at Doc Joanne, bakit wala man lang sinabi ang medic? Tumakbo ang lalaking medic. Nagmamadali siya dahil marami pa raw siyang sasaklolohan. Naiwang nagtataka ang mga nurse. Wala silang ideya sa gagamutin nilang mga pasyente. Sa kabilang banda, nakokonsensya si Zoe sa mga kasalanan niya. Pakiramdam niya ang bigat na ng dinadala niya. Nung una, mahinahon pa si RJ at mukhang nag-aalala sa pag-iyak ni Zoe. Sabi ni Zoe, may aaminin siyang mahalagang bagay dahil hindi na niya kayang dalhin pa at para mas sumagad na ang pagtitiwala sa kanya ni RJ. Unti-unti, sinabi niya ang totoo. Ang nabanggit ng mami niya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang lolo niya. Nabigla si RJ. Gulat na gulat sa revelasyon ni Zoe. Ano? Ikaw ang nagtulak kay Papa sa bangin? Magsalita ka. Ikaw ba ang tumulak sa kanya sa bangin? Natakot na si Zoe. Humahagulgol siya habang nagpapaliwanag. Dad, hindi ko po sinasadya. Pakinggan niyo po muna ako, Dad. Galit na galit si RJ. Ayaw na niyang pakinggan si Zoe sa mga eksplanasyon niya. Pero nagpatuloy sa pagkukwento si Zoe na aksidente lang ang pagkakahulog ng lolo niya mula nung iligtas niya ang lolo sa pagkakakidnap sa kanya. Inamin ni Zoe na nung kinidnap si Don Pepe ni Moira ay tumulong sa kanila si Carlos para gamutin siya. Sa araw na yon, nalaman ni Don Pepe na tunay silang mag-ama ni Carlos. Nag-aagawan sila ng cellphone ni Don Pepe at Zoe dahil magsusumbong ang lolo kay Giselle. Sasabihin ni Don Pepe ang sikreto nila, pati na rin ang tunay na kidnapper niya. Nakuha ni Zoe ang cellphone dahil naitulak niya si lolo, hindi niya alam. Napalakas pala ang pang-aagaw niya. Gusto niyang sagipin si Don Pepe pero mabilis ang mga nangyari. At nung nasa apex na si Don Pepe para magpagaling, si Carlos naman ang nagbantay para tuluyan hindi makaligtas si Don Pepe at hindi nito maibunyag ang mga sekreto nila. Halos bagsakan ng langit at lupa si RJ sa mga nalaman niya. Umiiyak siya. Galit na galit kay Zoe. Napakawalang hiya mo, Zoe. Hindi mo man lang pinagtapat lahat ng yan nung buhay pa si Papa para noon pa lang magbayad na ang mga kriminal at mabigyan ng katarungan si Papa. Nagsisisi akong pinatawad kita. Paulit-ulit lang lahat ng mga kasalanan mo. Isa ka rin palang kriminal. Walang hiya ka. Magsama-sama kayong tatlo sa kulungan. Natakot si Zoe. Iyak siya ng iyak. Tumakbo siya ng papalabas ng pinto para makatakas sa galit ni RJ. Papalabas na sana ng apex si Zoe pero hinarang na siya ng mga masasamang loob na sumakop sa ospital. Nagulat si Zoe. Pinadapa siya at isinama sa mga kumpulan ng mga nurse at doktor na biktima. Nagtataka siya. Nakatingin siya kina Nurse Karen. Nakita niyang mga takot na takot rin sila. Samantala, nasa labas si Annalyn dahil may iimbestigahan silang lugar kung saan nakita nila si Moira. Pero iba ang narinig na balita ni Annalyn. May mga hijackers na biniktima ang ambulansya ng Apex. Napukaw ang atensyon niya rito. Pinakinggan niyang mabuti. Samantala, nasa kabilang ospital si Doc Ray. May inaasikaso siyang ibang bagay tungkol sa medisina.
Nakita niya sa social media na may mga grupo ng kalalakihan ang sumugod sa Apex para mang-hostage. Nabigla si Ray at nag-alala sa mga pasyente at kasamahang doktor at nurse. Maya-maya nakatanggap siya ng tawag mula kay Annalyn. Nagpapanik ang boses ni Annalyn. Ibinalita ni Annalyn na may hinijack na ambulansya ng Apex. Ganon rin ang binalita ni Ray. Siguro sila ang nang-hostage sa Apex ngayon. Mas nagulat si Annalyn. Nagkasundo ang dalawa na tumawag na ng pulis at sa Apex na sila magkita. Nagkakagulo na nga sa loob ng ER. Matapang na nagsalita si Nurse Ivan. Galit na galit siya sa mga lalaki dahil nasasaktan ng mga pasyente nila. Wala man lang silang awa sa mga taong naroroon. Para tumigil sa pagsasalita si Ivan, sinaktan nila ito at napaupo. Napasigaw ang mga kaibigan ni Ivan. Naaawa sa kanya. Nananakit ang mga lalaki kapag lumalaban ang mga biktima, kaya tumatahimik na lang din sila. Nakakuha naman ng pagkakataon si Dr. Kim na makatakas para sabihan sina Lynette at RJ. Sinabi ni Doc Kim na may kaguluhan sa ER. May mga grupo ng lalaki na nang hostage ng mga pasyente at mga kasamahan nila. Sina RJ, Annalyn at Lynette ang hinahanap. Nabigla ang dalawa. Kailangan nila iligtas ang mga pasyente nila at mga kasamahan. Nagmadali silang magpunta sa ER para iligtas sila. Pero pinigilan sila ni Dr. Kim. Nag-aalala siya na baka masaktan sila. Pero hindi nagpapigil sina RJ at Lynette dahil nakasalalay sa kanila ang kaligtasan ng mga tao kung sila naman talaga ang pakay ng mga ito. Mga ilang sandali pa, nagsipagdatingan na ang mga pulis. Sabay rin na dumating sina Annalyn at Ray. Nagtataka si Ray kung paano nakapasok ang mga masasamang tao sa loob ng ospital. Sinabi ng pulis na maraming nagpanggap na pasyente. Ang iba ay medic at mga kamag-anak ng pasyente. Planado ang sinagawang pagluso. Nag-aalala si Ray at tinatanong niya kung sino ang namumuno sa loob ng Apex. Kung nasa loob rin ba si RJ? Sumagot ang pulis. Nasa loob nga si RJ at kasama si Lynette. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn. Narinig niyang nasa loob ang mga magulang niya. Samantala, pinapanood ni Moira ang mga nangyayari sa Apex. Tuwang-tuwa siya. Magsisimula na ang big wave ng paghihiganti niya. Lahat ng mga taong kinaiinisan niya, wala siyang kaalam-alam na nasa loob rin pala si Zoe. Kahit gaano pa kalaki ang tampuhan o galit niya kay Zoe, mahal na mahal pa rin niya ang anak. Kapag mapanood niya na nasasaktan si Zoe, siguradong lalambot ang puso niya at iiyakan na naman niya si Zoe. Patitigilan niya ang mga tauhan niya at susuko na kaya si Moira? At yan ang mga pakakaabangan natin sa nalalapit na pagtatapos ng abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po tayo sa mga nalalabing episodes.